Pero eto muna ang report mula sa Malacanang, arrest number 14. Aba, Women's Month nga pala ngayon, ha? Kaya mukhang yan ang tema ng speech ng Presidente sa United Nations. Arrest number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakasimpleng sukatan ng progreso ng isang bansa ang kalagayan ng kababaihan. Sa kanyang talumpati sa 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women, sinabi ng Pangulo na hindi lamang nasusukat ang pag-unlad sa ekonomiya, infrastruktura o teknolohiya, kundi sa kung paano tinatrato at binibigyan ng oportunidad ang kababaihan sa lipunan. Paliwanag nito, kung ang mga kababaihan ay may access sa edukasyon, ligtas, may kakayahang magtrabaho, mamuno at makapagdesisyon para sa kanilang sarili, nangangahulugan itong umuunlad ang bayan. Kaya naman nanawagan ang Pangulo ng patuloy na pagkakaisa ng mga bansa para labanan ang karahasan laban sa kababaihan na anya'y patuloy na nararanasan sa maraming bahagi ng mundo. Ibinida naman ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng kababaihan sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ng Pangulo. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Yan lang kayong bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa UN. Nagkaroon na rin ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at UN Secretary General Antonio Guterres kung saan isinulong ng Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council na nakatakdang pagdesisyonan sa isang eleksyon ngayong June 3, 2026. Lakay? Yan, kailan ba tayo mag-apply doon, Miss Let? At sino ang mag-aproba? Buong membership ba ng UN o itong Secretary General Guterres ay pwedeng siya na mismo ang mag-decide para tayo ay maging non-permanent member ng Security Council? Oo, mukhang siya Lakay, pinagbobotohan rin. Pinagbobotohan din. Kailangan ng sapat na boto para mapunta sa atin yung non-permanency. Abay, kailangan mangampanya tayo dun sa Big Five. Ayan, China, Russia, US, UK, ayan, France, ayan. So, Germany. So, hintayin natin. So, kailan natin malalaman yan? Kung tayo ay tatanggapin. June daw Lakay. Oo, June daw Lakay. Ayan, dahil kung maging miyembro tayo ng Security Council, abay, pwede natin makipag-rubbing elbow sa China, ha? Baka dun sa UN Security Council, maayos yung problema natin sa West Philippine Sea. Oo, Lakay, lalo na kapag sa pagbalangkas ng mga polisiya. So at least ay may pwedeng iambag ang Pilipinas. Ayan. Okay, so hanggang kailan ang presidente? Teka muna. Hindi nga ba sila wala bang meeting kay President Donald Trump, ang Pangulong Bonget? Wala Lakay, yung pakay niya dun talaga ay yung mga aktibidad sa United Nations. Ayan. Okay, kala ko dadaan pa ng White House sa bagay. Yung architect ng giyera sa Middle East mukhang busy pa. Ayan. Busy pa sa monitoring sa isang panahon na sa mga bisita. Wala. Sana nga magkatotong sinasabi nitong si Donald Trump na the war will be over soon. Ayan, dahil ayan, malungkot mahabigan dahil sa nangyari, apektado ang buong mundo, Miss Let. Ayan, Tama Lakay, ayan, binanggit mo yung dahil dyan sa crisis sa Middle East, Lakay, yung sa excise tax, di ba, humihingi ng kapangyarihan si Pangulong Marcos sa Kongreso. Ang sabi ng Palasyo Lakay ay hihintayin muna yung magiging committee report ng Kongreso at saka maglalabas ng certification ang Pangulo. Ayan, dapat urgent. Ayan, dapat urgent yan. Ayan, dapat Manong Speaker Boji, ayan, Responsible Tito Sen, dapat kahit na naka-break kayo, baka pwedeng ipasa yan, ha? Ayan, kailangan natin. Okay nga ron, so kailan ang balik ng presidente? Ang balik niya Lakay, may Miyerkules. So 9 and 10 kasi nauna tayo, di ba? So pagdating niya dito ay Webes na pero Miyerkules pa doon. Tama ba? Martes tayo, Lunes pa lang doon.
Ahead tayo ng one day. Tama. Ayun. So, Miyerkules lakay dito. Tama ba? Dahil bukas ang alis 9 niya. and 10 siya doon lakay. Okay. Okay nga Rod. Lakay, bagitin ko na lang ito, may kaugnayan pa rin sa Middle East. Hindi nagustuhan daw ni Pangulong Marcos Lakay yung viral dun sa pagitan ng empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain at ilang OFWs doon kung napanood mo itong incident ito. Kaya, yung hindi naging maganda, yung pakikitungo ng Migrant Workers Office employee na kinilalang si Anthony Alermo dun sa mga OFW na humihingi ng tulong. Agad iniutos ni Pangulong Marcos kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak na investigahan at aksyonan ang naturang insidente. Sa ngayon daw, nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ang utos ng Pangulo, tulungan ang lahat ng ating mga kababayan, mga OFWs, lalo-lalo na yung naiipit sa nangyayari sa Middle East. Sino yung staff ng OWA? Babae ba lalaki? Lalaki lakay, Anthony Alermo. Anthony Alermo, ayan. Okay, ayan, nirecall na yata ni Secretary Kakdak. Ayan, pinabalik na sa Pilipinas. Lakay, nirecall na. Ayan, nga naman dapat makalma lang. Ayan, pero mga ganitong petty matters, Mr. President, huwag nyo nang pakialaman yung mga ganyan. Ipaubahin na kay Secretary Kakdak yan. Ayan, anyway. Okay nga Rod, maraming salamat. Niya lang naman kay Secretary Kakdak. Ayan. Balik sa'yo lakay. Maraming salamat, Let. Nasa New York, USA ka ba, ha? O nasa New York, Cubao? Start spreading